Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Creator of heaven and earth, for He is worthy to be praised and adored. He created us in His image and likeness. And His mightiness, His gloriousness, His awesomeness is incomparable. No one is like our great Father, our Holy Father, our righteous Father, Yahweh. And I thank my Jesus Christ, whom the Almighty Father has sent to us to save us from our iniquities, to cleanse us. Jesus is the only mediator to the Almighty Father. And Jesus prayed to the Almighty Father to send to us the Holy Spirit to remind us of the goodness of our Father and the teachings of Jesus Christ. Kaya tatlo sila, iba-iba sila ng ginagawa sa buhay natin. But they act as one. Dahil isa ng goal. If we glorify our Father, we are also glorifying Jesus Christ. And if we glorify Jesus Christ, we are also glorifying our Father. Because our Father gave to us Jesus Christ. And our Father also had given to Jesus Christ power and authority and dominion in heaven and on earth. Only Jesus, no one else. And we must be grateful, forever thankful to our Father, to Jesus Christ, and to the Holy Spirit for showering us with blessings and gifts and fruits. In time will come, we will receive our inheritance, our birthright, because we are adopted sons and daughters of the Almighty Father. And Jesus calls us His friends, and He wants His friends to rule with Him in His kingdom that will never end. Last time is we reread 2 Chronicles chapter 3 and 2 Chronicles chapter 4. So itong 2 Chronicles chapter 3, it's when Solomon started to build the temple of the Lord. Saan ginawa ang temple? Saang lugar? Sa Mount Moriah. Dahil yung Moriah, yun ay mountain ranges. Doon pinapunta ni Almighty Father si Abraham to sacrifice Isaac. Pero pinigil siya ni Almighty Father. So that's Moriah, no? Na nabasa natin sa Genesis. Binabanggit doon yung Moriah. Doon pinapunta ni Almighty Father si Abraham. Ngayon, itong nung time to, nung kay Solomon, at yung time nung kay David, ang nagmay-ari ng lupa ay si Ornan or Araunah. Yung threshing floor, doon nakita ni David ang angel of the Lord. Doon kaya doon ang ginawang place of worship. Kaya dito din ginawa yung temple. At i-describe dito yung sa 2 Chronicles chapter 3 yung itsura ng temple of the Lord. Itong plano na to, it's yung blueprint, no? It's a replica of what's in heaven.
So, lahat ng mga bagay na nakalagay dito sa temple, merong ibig sabihin. Lahat ng mga designs, ibinigay ni Almighty Father kay David. Nilagay ni Almighty Father sa heart ni David. Kaya ang mga materials, gold, mga gems, tsaka yung mga kahoy ay cypress tree. Dahil ito yung available dito sa mundo na magagandang bagay. Pero, of course, yung original pa rin ang maganda. Yung nasa heaven. Ito lang yung available sa mundo. Kaya ito yung ginamit. At saka yung most holy place, ano siya? Perfect square. 20 cubits by 20 cubits. Gaya na nasa Book of Revelation. Yung pagbaba ng New Jerusalem, yung size nun, perfect square din. Tapos pinabanggit din dito na yung design, merong cherubim. At merong mga 12 oxen. At merong yung veil naman, nakalagay dun, naka-wove cherubim into it. Kaya ang color ng veil ay blue, purple, crimson, at saka fine linen. Sinisimbolize ng blue, purple, crimson yung flame, no? Dahil yung pinaka-hottest part ng flame is blue or fire blue. Tapos makikita mo 'di ba sa kandila, merong purple, may crimson. Kasi nga yung cherubim, meron silang dala-dalang fire. So lahat ng mga design dito, naiintindihan naman natin 'di ba kung ano ibig sabihin ng replica. Hindi siya original, cheap version. Although it's made of gold, it's cheap version dahil yung nasa heaven more beautiful. Mas maganda yung sa heaven compared sa pinagawa ni Solomon. Although makikita natin or nabasa natin na opulent yung pinagawa ni Solomon, it's incomparable pa rin of what's in heaven, of the glory, because of the gloriousness of our Father. Kaya nga hindi nga gusto ni Almighty Father na magpagawa ng temple. Kaya nga siya sa tent lang, 'di ba? Yung Ark of the Covenant, palipat-lipat lang. Hindi naman niya gusto. Pero nasa heart ni David na gumawa ng temple para hindi na palipat-lipat yung Ark of the Covenant. So, dahil sa nasa heart ni David yon, inilagay ngayon ni Almighty Father yung plan kay David, yung kung anong ilalagay. So si David, makikita natin 'di ba sa Book of Psalm, nilidescribe doon si Jesus Christ, yung kung ano si Jesus Christ, nakadescribe sa Book of Psalm. At dito naman yung temple, pinakita ni Almighty Father. Hindi natin alam kung paano pinakita, pero nasa heart ni David. At yung plano, ibinigay niya kay Solomon. So si David was also a prophet and a seer. Although hindi nababanggit, no? Hindi nababanggit sa Bible. Pero ipinakita ni Almighty Father yung design ng temple. Dahil itong temple nga, ulitin ko, it's a replica of what's in heaven. A cheap version. Example, yung mga bags, di ba, may fake, tsaka may totoo. Yung totoo na bags, di ba, mahal yon, magandang material yung gamit doon. Pero yung replica, yung fake, medyo hawig lang, pero hindi kasing ganda ng original. Naiintindihan natin, ano, Iska? Oo, naiintindihan ko. Ngayon, pati na rin dito sa 2 Chronicles chapter 4, yung mga furnishings
of the temple. Yung mga bagay na makikita, merong mga ladles, mga sandok, may mga panluto, syempre may mga table. Bakit? Kasi nga, doon nililinis yung mga isa-sacrifice for the Almighty Father. At may mga lampstands, may lamp. Kasi nga, hindi naman uso nun, yung wala pang kuryente nun. So, ang nag-iilaw lang ay mga lamps. Kaya may mga lampstands. At meron din mga pots and shovels, no? Kasi yung shovel, hindi yan huhukay. Pang buhat o panghalo ng mga pagkain. Nakakita na ba kayo doon sa sa internet na mga malalaking lutuan? Ang panghalo nila parang ano ba talaga Tagalog ng shovel? Ang Tagalog ng shovel ay pala. Parang pinapala yung kanin, tapos nilalagay ang daming ulam. Ganun kasi ang iluluto or pagbo-boil, madamihan yung paglilinis. Kaya meron dito mga pots, shovels, and bowls. At saka may mga ladles. Dahil nga, may soup, may sabaw kasi yun. Dahil binoboil nila yung oxen, tsaka yung sheep. Pag ini-offer kay Almighty Father, niluluto. At saka sinusunog din, may mga ganun din, no? At saka merong sea at basin or lavers. Para rin sa panlinis yon, dahil nga wala rin gripo ng panahon na yon. Kailangan may tubig. So para linisin din yung mga isa-sacrifice kay Almighty Father, dahil dapat pag magsa-sacrifice kay Almighty Father, walang blood. Malinis dapat. Kaya may mga tubig dito. At saka, sa heaven din, sa Book of Revelation, no, binanggit natin sa previous basa natin na sa heaven, merong sea of glass, no? Nasa Book of Revelation naman yon. So, sinisimbolize din nun, itong nandito na may sea na dinidescribe dito sa loob ng temple. Kaya basahin na natin dito sa 2 Chronicles chapter 5. Itong 2 Chronicles chapter 5, some of this can be read in 1 Kings chapter 8. So all the work that Solomon had done for the house of the Lord was finished, and Solomon brought in the things which his father David had dedicated, the silver and the gold and all the furnishings, and he put them in the treasuries of the house of God. So syempre may mga plunder si David pag nakikipag war siya against the Hittites, the Hivites, the Girgashites, the Geshurites, the Amalekites. May mga plunders, no? So may nakuha silang mga gold, mga silver. So hindi sinaswapang ni David yon na hindi akin lang ito. Kundi yung mga tao na makasama niya. Hindi ba nabasa natin sa 2 Samuel, binibigyan ng part ni David, hindi siya swapang. Kaya mahal na mahal ni Almighty Father si David. Binibigyan ni David ng part yung kanyang mga kasamahan. Kahit hindi sumama sa battle, halimbawa naiwan, may parte rin yon. So, ngayon, nai-apply ngayon yung ginawa ni David sa buhay natin ngayon, sa law, no? Na yung mga soldiers, meron silang mga parts din, meron din silang mga sweldo kahit hindi sila nagpunta sa war. Ganun yon. Galing lahat yun kay Almighty Father. Kaya, yung mga bagay na nandito sa mundo na law natin na magaganda, it came from our Father. Kaya hindi natin mahihiwalay ang society natin, ang mundo na to kay Almighty Father. Why? It's because our Father created this world.
So si David, hindi siya corrupt. Yung mga tao ngayon, madaming corrupt na mga tao ngayon. Lahat kasi ng mga tao ngayon selfish, greedy. Hindi lang mga soldiers, hindi lang mga politicians, pati mga religious leaders, corrupt din. Selfish din. Pero nung time dito, David, he was a man after God's heart. Kaya ngayon ang tawag sa kanya, di ba? Kaya nga sa kanya galing na-associate or in-associate si Jesus. Dahil mahal ni Almighty Father. Si David, kaya yung kingdom ni David, hindi, it will be forever. Bakit it will be forever? Kasi sa kanya associated si Jesus Christ. At yung kingdom ni Jesus Christ, it will be forever. At alam naman natin na si Jesus Christ, he was adopted by Joseph. Kaya siya associated sa David. Ulitin ko, si Jesus Christ, fertilized egg na siya nung nilagay siya sa womb ni Mary. So, walang DNA si Jesus Christ na galing kay Joseph, or walang DNA si Jesus Christ na galing kay Mary. Ang DNA ni Jesus Christ kay Almighty Father, Holy Spirit. Pero nailagay siya sa womb, nagkaroon siya ng flesh, nabuo siya. Kaya siya ay Son of Man, Son of God. Kaya iba si Almighty Father, iba si Jesus Christ. Si Almighty Father, hindi siya pwedeng makihalibilo sa mga tao. Pero si Jesus Christ, nakahalibilo niya yung tao. Kaya nga si Jesus Christ, he's the Emmanuel. God with us. Kaya yung mga nagtuturo ng oneness, no? Hindi ko alam kung ano yung oneness. Napakinggan ko lang. Mali yun. Kasi magkaiba si Almighty Father, iba si Jesus Christ, iba ang Holy Spirit. At yung meron namang natuturo na si Jesus ay isang prophet, mali sila. Hindi prophet si Jesus. Dahil si Jesus, he came from the Almighty Father. Hindi siya galing sa flesh ni Mary. Kasi nga, fertilized egg na siya. Hindi naman si Jesus Christ sperm cell nung inilagay sa womb. Naintindihan natin? Sino bang kausap ko? Mag-isa lang ako sasalita. Kasi kung sperm cell yun, may zygote yun, ano? Mag-meet ang sperm, may fertilization na mag-meet ang sperm cell at saka ang egg cell. Pero hindi nga will ng tao eh. Kaya nga walang sperm cell. So kung walang sperm cell, wala ring egg cell na nag-meet. So ano yun? Fertilized egg na si Jesus. Naintindihan natin. At pwedeng mangyari yon. Baka sabihin, hindi pwedeng mangyari yon. Pwedeng mangyari yon. Ngayon, di ba? Ngayon lang na-i-apply ng science, no? Yung may mga surrogate mother. So, si Mary, surrogate mother. Hindi nyo matanggap, no? Bakit hindi nyo matanggap? It's because of your tradition. Pero kung babasahin nyo mabuti ang Bible and seek the wisdom and knowledge of the Almighty Father through the power of the Holy Spirit. Kaya itong temple tapos nang magawa dito sa 2 Chronicles chapter 5 at ipinasok na lahat ni Solomon, lahat ng mga articles dahil na sa David had rested already ng time na to. Kaya si Solomon na lahat ng mga things, mga articles na nakuha ni David sa plunder, yung kanyang parte, no? Yung silver, gold, and all the furnishings. And he put them in the treasuries of the house of God. So lahat yun nakatabi
doon sa temple. Ngayon, ano na ang temple? Ang temple, tayo. Ang katawan natin. Kalagay sa Bible yon sa New Covenant. So, 2 Chronicles chapter 5 verse 2 na tayo, no? Verse 2. Now, Solomon assembled the elders of Israel and all the heads of the tribes and the chief fathers of the children of Israel in Jerusalem, that they might bring the ark of the covenant of the Lord up from the city of David, which is Zion. So, yung city of David is Zion, Jerusalem, no? Meron pa rin city of David up to now. I-check nyo yung mapa sa Israel. Pero wala na rin yung Ark of the Covenant. Wala na rin dun yung dating temple. Inalaw ni Almighty Father mawala yung Ark of the Covenant. Inalaw ni Almighty Father masira ang temple. Bakit? Dahil ang importante, hindi yung mga bagay dito sa mundo ang importante. Yung kingdom ni Almighty Father. Yung makauwi tayo sa tatay natin. Yun ang importante. Hindi yung mga bagay na nakikita natin dito sa mundo. At ang temple, tayo. Ngayon, yung Ark of the Covenant nasaan? Inilagay sa loob ng temple. Kung ang temple ay tayo, yung Ark of the Covenant, si Jesus Christ yon. Sa New Covenant, si Jesus Christ yon. Okay? Sa New Testament, dahil nga wala ng Ark of the Covenant. Si Jesus Christ yung fulfillment of the law. Naintindihan na natin? No? Kasi nga, lahat ng mga bagay na nandito sa Old Testament or Old Covenant, patungkol kay Jesus. Yun ang plano ni Almighty Father para ma-save tayo from our sins. Para makauwi tayo sa tatay natin. Our rest day. Verse 3. Therefore all the men of Israel assembled with the king of the feast, which was in the 7th month. Yung 7th month originally, ito ay Tishrei. Instead of ngayon, ano bang ika-7th month ngayon? Sa Gregorian calendar, it's July, no? Ang 7th month. Pero sa kay Almighty Father, ang ika-7th month was Tishrei. That usually falls in September, October. Kaya nga September eh. Yung root word na sep, it means 7. Yung root word na octo, yung diba, October, octo, that's 8. Kaya nga September, kasi ito yung originally is the 7th month. It's not the 9th month, pero naging September. Huh? So, ika-7th month, September, nag-assemble yung mga men of Israel with the king at the feast, which was in the 7th month. So, all the elders of Israel came and the Levites took up the ark. Sino ang nagbuhat ng ark? Ang nagbuhat ng ark, ang kumuha ng ark, Levites. Bakit Levites? Royal priesthood, a holy nation. Kasi yung Levites means set apart. So tayo, as children of the Almighty Father, we've been set apart. Tayo ngayon na magtutukap ng ark. Sino yung ark? Si Jesus Christ. We've been set apart. We have Jesus Christ in our hearts. Jesus Christ is the covenant. Kaya naging maganda ang New Covenant. Tsaka pag buhat-buhat na yung ark ng mga Levites, it's like a banner. Tayo, as followers of Jesus Christ, He is our banner. Verse 5. May nasusundan ba ako? Ikaw nasusundan mo ba yung sarili mo? Nasusundan ko sarili ko. 2 Chronicles chapter 5 verse 5. Then they brought up the ark, the tabernacle of meeting, and all the holy furnishings that were in the tabernacle. The priests and the Levites brought them up. Kaya nga tayo, royal priesthood, a holy nation.
We've been set apart. So makikita natin to, no, yung the Lord is our banner. So Psalm chapter 20 verse 5 at saka sa Exodus chapter 17 verse 15. Itong Psalm chapter 20 verse 5. We will rejoice in your salvation, and in the name of our God, we will set up our banners. May the Lord fulfill all your petitions. Dahil ang banner natin, si Jesus Christ. Exodus chapter 17. Exodus chapter 17 verse 15. And Moses built an altar and called its name, the Lord is my banner, or Yahweh Nissi. Ngayon, habang buhat-buhat ng mga priests and Levites yung ark, it's like a banner. Si Jesus Christ yung nagsisimbolize ng ark. Kasi yung nasa loob ng ark, ano yung nasa loob ng ark? Yung tablet. Hindi yung tablet, alam mo kasi ng mga tao ngayon na tablet ay sa internet, no? O may tablet ka ba, bibili ka ng tablet. Ang tablet originally, kaya nga tablet yon ay bato. Tapos doon nakasulat yung 10 Commandments. Hindi sa papel. Hindi sa papyrus. Kaya nga sa bato, nakaukit sa bato. Yun, set in stone. Verse 6 also, King Solomon and all the congregation of Israel who were assembled with him before the ark were sacrificing sheep and oxen that could not be counted or numbered for multitude. Sobrang dami ang ino-offer ni King Solomon na sheep and oxen for the Almighty Father. Hindi mabilang, could not be counted. Ngayon, hindi natin kailangan pa mag-offer ng sheep and oxen. Why? It's because si Jesus Christ, He offered His life. He gave His life for us, to redeem us. Siya yung sacrifice. So once and for all. Malinis tayo. Because of Jesus Christ. Because of His precious blood. Kasi nga, pag nagkakasala, dahil nagkasala, kailangan may kaparusahan yon. Dito sa Old Covenant or sa Old Testament, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Ngayon, sa New Covenant, eye for an eye, tooth for a tooth pa rin. Pero, instead na tayo, si Jesus Christ. Kaya nga, He was crucified on the cross for our iniquities. Sinakop na lahat ni Jesus Christ. Kaya hindi na tayo mamamatay. Pag nakuha natin ang ating inheritance, ang ating birthright as His children, we'll be with our Father for all eternity. Peace and the pure bliss. Enjoy with our Father and Jesus Christ and the heavenly hosts. Verse 7, then the priests brought in the Ark of the Covenant of the Lord to its place. Ipinasok na yung Ark of the Covenant sa temple, into the inner sanctuary of the temple, to the most holy place, under the wings of the cherubim. Bakit nasa under the wings of the cherubim? Most holy place. Ngayon, tayo, alin ang most holy place sa temple natin? Ang heart natin. Nasa heart natin, si Jesus Christ.
Yung cherubim, they are also the seraphim. They are also the 4 living creatures. Sa Isaiah chapter 6, binanggit yung seraphim. Dito sa Ezekiel, 4 living creatures ang pagkakabanggit. At cherubim din. I knew they were cherubim sa Ezekiel, no? At sabi siya yung 4 living creatures. And then dito sa book of Revelation, 4 living creatures ang tawag. So, iisa lang yung cherubim, 4 living creatures. Sino ang nakakita? So, itong si Isaiah, he was a seer. Si Ezekiel, he was a seer also. And John the Evangelist or John the Beloved, isa lang yun. Si John the Beloved, John the Evangelist, siya yung kumupkop kay Mary. Nung umuwi na si Jesus Christ in heaven. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, woman, your son, son, your mother. Hindi niya sinasabing mother, your son, son, your mother. Kaya nga nung bata ako, nagtataka ko, bakit tawag niya doon kay Mary woman? Kasi nga, si Mary, woman siya. Hindi na niya nanay dito sa mundo, si Mary, kaya tawag na niya na papauwi na siya sa heaven, woman, your son. Ang gagawin na niyang son, si John the Evangelist or John the Beloved. So instead na adapt niya yung bata, matanda na siya nang mag-aalaga kay Mary, ituring niyang tunay na ina. No? At saka di ba ang tawag ni Jesus kay Mary, ginang, woman, dun sa wedding in Cana. Woman, ginang, wag mo akong pangunahan, ginang. O, hindi naman sinabing nanay, wag mo akong pangunahan. Ginang. Kasi nga, fertilized egg na si Jesus nung nalagay siya sa womb ni Mary. Balik tayo to 2 Chronicles chapter 5. So yung cherubim, no, meron siyang fire na parang, at saka yung cherubim, yung buong katawan niya punong-puno ng eyes. Bakit? Wala kang maitatago. Kitang-kita lahat. For the cherubim spread their wings over the place of the ark, and the cherubim overshadowed the ark and its poles. Pero yung pagkakagawa dito sa temple, iba ang itsura. Kasi nga, it's a replica lang. Hindi makaka-capture yung pinaka-essence, yung amazingness of heaven. Kaya, hindi importante kay Almighty Father yung mga bagay dito sa mundo. Halimbawa, may gumagawa kayo ng mga idols. Yung essence or yung holiness and yung gloriousness ni Jesus Christ, hindi nyo makakapture sa kahoy. Gumagawa pa kayo ng replica, fake version. Hindi gusto ni Almighty Father ng fake version. Hindi gusto ni Jesus ng fake version. Our Father wants to be worshipped in spirit and in truth. In truth, ha? In truth. Nakikita niyo ba? Naiintindihan niyo ba yung katotohanan? In truth, in spirit. Hindi sinasabing wants to be worshipped in using gold, using silver, using wood. Hindi. Kasi yung mga bagay na nandito sa mundo, it's temporary, nasisira, and walang value. Akala natin valuable, no? Uulitin ko, yung crow, no? Pag nagbibigay ng pasalamat sa taong tumulong sa kanya, may mga crows na nagbibigay sa kanila ng gifts sa mga taong tumulong sa kanila. Sometimes pebbles, walang kwenta, di ba, pebble? Or ano ba yung marble? Or sometimes twig. Walang kwenta, di ba? Pero natutuwa yung tao pag binibigyan ako, nagpapakasalamat yung ano. Si Almighty Father, ganun din.
binibigyan natin si Almighty Father, ibig sabihin, nagpapasalamat tayo, pero baliwala kay Almighty Father yung binibigay natin. Ang gusto ni Almighty Father, yung heart natin, yung grateful tayo sa Kanya. Thankful tayo sa mga blessings na binibigay niya. Yun ang gusto ni Almighty Father. Kaya yung binibigay ng iba na ginto, di ba tayo, halimbawa yung crow nagbigay ng bato, ano ba bato? Tabi na lang natin dyan. Kung mawala, baliwala. Ganon si Almighty Father. Hindi ko lang alam kung nakikita ninyo yung comparison. Verse 9. The poles extended so that the ends of the poles of the ark could be seen from the holy place in front of the inner sanctuary, but they could not be seen from outside. And they are to this day. Pag sinasabing and they are to this day dito sa Old Covenant. Kasi nga, late na to na isulat. Pero, ikinumpile ito ng mga tao. They interviewed people. Kaya, merong mga testimonies, no? May mga nagta-testify. Yun, ibig sabihin. Iba-ibang tao ang kinukuhanan ng information, pero lahat sumasakto. It's because it's the truth. Sa isang husgado, punta sa husgado, pag may mga kaso, di ba, crime, maraming mga taong ini-interview, di ba? Pag may mga crime, ano, totoo ba to? Anong nangyari? May isang account na ibibigay isang tao. Isang tao naman, may ibibigay na naman ng isang account, no? Or isang kanyang nakita. Ngayon, yung mga police, pagsasama-samahin ngayon yung mga, ano na yun, mga proofs or evidence. So, ito ay evidence na pag i-chinek mo sa ibang book, evidence din, magkatugma. Pero, ang mga tao, ang lalayo ng gap kung kailan ipinanganak, kung kailan nabuhay. Naiintindihan nyo? Masyadong malalim. Naiintindihan ba iska? Naiintindihan ko yung sarili ko eh. Lord, may makaintindi po. Ay, yung makakaintindi. Yung open yung hearts kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ. So, itong sinasabing they are to this day, wala na to. Dahil nga ang gagawin ng mga tao, alam ni Almighty Father ang gagawin, sasambahin. Sasambahin yung place, sasambahin yung kahoy. Kaya tinanggal ni Almighty Father. Even yung Noah's Ark, di ba? Nasa Mount Ararat siya. O, sasambahin ng mga tao yun pag nahukay. Hindi na ayon ni Almighty Father ng gano'n. Kasi ang sinasamba, and nakalagay, di ba sa Bible? And they worship the creature rather than the creator. That's a sin. Kasalanan yun. Ba't kasalanan yun? Kasi our Father wants to be worshipped in spirit and in truth. Hindi sa kapekean or ka-fake. Gusto ni Almighty Father lagi yung truth. And the truth shall set you free. Si Almighty Father, He's for the truth. Sino ang father of all lies? Si Lucifer. Puro kasinungalingan siya. Pero si Almighty Father, He is for the truth. Pag nag-worship ka ng statue, nailalayo ka kay Almighty Father kasi nakafocus na lang ang isip mo dun sa kahoy. Teka muna, wala sa akin yung kahoy. Paano ako masisave? Yung korting kahoy, paano yan? Hindi na tayo pagpapalain, wala na tayong kahoy. Doon na nakafocus, hindi na nakafocus kay Almighty Father. At yung kahoy na yun, nabubulok yun, ha? Nabubulok, nagdi-disintegrate. Hindi ganun ang holiness ni Almighty Father. Hindi ganun si Jesus Christ. Hindi nga nabulok si Jesus Christ, di ba? So, tapos ilalagay nyo si Jesus Christ kahoy. Siyempre, kaya hindi nabubulok, nilalagyan nyo ng barnis yung kahoy.
Punas pa kayo ng punas. Si Jesus Christ hindi nyo mahahawakan. Bakit? Kasi si Jesus Christ, He is holy. Dapat holy rin ang hahawak sa Kanya dahil mamamatay tayo pag hinawakan natin si Jesus Christ kasi madumi tayo. At saka yung gumagawa ng mga statue, ang priority nila pera. Pagkakaperahan to. Gagandahan ko ang gawa. Yan, oh. Kung ganda ng ilong nito, ang ganda ng mata, oh, yan. Pero pare-pareho ang itsura, di ba? Niloloko kayo. At yan, ang pare-pareho ang itsura. Ba't kayo niloloko? Nagpapaloko naman kayo, no? Ba't kayo na? Nagpapaloko kayo sa tao. Pare-pareho naman ang itsura. Iba lang ang kulay ng buhok. Ibahin natin yung kulay ng buhok. Ibahin ng damit. Yan, iba na yan. O, iba ng presyo niyan. Si Almighty Father, si Jesus Christ, walang presyo. So, verse 10 ng 2 Chronicles chapter 5. Nasa verse 10 pa lang tayo. Nothing was in the ark except the 2 tablets which Moses put there at Horeb or Mount Sinai. Yung 2 tablets. Andun yung 10 Commandments, yung law. Nakalagay doon, huwag gagawa ng mga graven image. Pero kayo gawa kayo ng graven image. Kahit yung mga heroes ninyo, na mga national hero ninyo, no, gumagawa kayo ng graven image. Bakit? To commemorate the hero. Bakit ikaw commemorate nyo yung hero? Anong ginawa ng hero na yon? Namatay naman, di ba? Si Jesus Christ is alive. Gawa kayo ng gawa ng mga monumento, ganon. Hindi na mukha ko. Namatay naman. Oh. Si Jesus Christ is alive. Kaya ginagawa niyo ng monumento kasi namatay. Ganon. So, bakit gusto niyo pang alalahanin? Ha, bakit? Hindi ko maintindihan. Bakit gusto niyo alalahanin? Kasi, hindi kasi to kaya naging malaya ang bansa namin dahil dito sa hero na to. Naging malaya ba ang bansa? Hindi. Ang tunay na makakapagbigay ng freedom sa atin, si Almighty Father, si Jesus Christ. Freedom from sin and shame. Ngayon, anong meron sa society natin? Puro corruption. Freedom ba yun? Ang ikli lang ng utak ng tao, no? Ha? Ba't ganon? Kasi nakafocus lang tayo dito sa mundo. Dapat i-focus natin yung mind natin, tsaka yung heart natin kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ, in the power of the Holy Spirit. And we must pray. Always. Pray without ceasing. Nakalagay sa Bible. Hindi ko alam ang verse sa Bible. Hindi ko kabisado. Pero nakalagay, pray without ceasing. So, ano nakalagay sa ark? Na pag hinawakan ng mga tao yung ark, namamatay. No? Kaya kailangan sanctified ka or humingi ka ng kapatawaran bago mo hawakan yung ark. Bakit? Ano ang nasa loob ng ark? Yung 2 tablets. Andun din yung mana, no? At saka yung hindi ko lang alam kung nandito pa yung mana, hindi binanggit kasi bawat hindi pwedeng buksan. Okay? Mana at saka yung staff of Aaron that budded na kahit na dry na nagkaroon pa ng flowers. Sinisimbolize si Jesus Christ. So itong Ark of the Covenant is Jesus Christ. Sinisimbolize si Jesus Christ. Dala-dala ng mga tao, ipapasok sa temple. Sino ang temple? Tayo. Yung si Jesus Christ nasa puso natin. Si Almighty Father sa puso natin. Naintindihan natin? Ha? Iska? Oo, naintindihan ko. Nothing was in the ark except the 2 tablets which Moses put there at Horeb when the Lord made a covenant with the children of Israel when they had come out of Egypt.
Nung umalis sila from Egypt, tinulungan sila ni Almighty Father. Paano sila nakaalis? It's because of the Passover. Yung namatay lahat ng mga firstborn, tapos may lamb sila na pinatay, tapos yung blood nilagay sa doorpost. Sino ulit yung lamb na yon? Ano nagsisimbola? Si Jesus Christ, yung blood. Kaya sila na-save from death. Kaya sila naging free. Ngayon, na-save tayo from death. Kaya tayo free. It's because of Jesus Christ. Nakikita na ninyo, laging may comparison kay Jesus Christ. Wala nang iba pa. Kaya nga itinaas ni Almighty Father ang name ni Jesus Christ above all names. Unang-una yun ang plano ni Almighty Father. Kasi makasalanan tayo. And we need a Redeemer. A Savior. Kaya ito mga to, nakala ninyo mga ceremony lang. Hindi to ceremony. It's a, nagsisimbolize kay Jesus. When the Lord made a covenant with the children of Israel when they had come out of Egypt. Ano bang covenant yun? Yung covenant sum up in 10 laws or 10 commandments. Yun yung covenant. Doon umiikot yung law na ibinigay ni Almighty Father sa mga tao. Na si Jesus Christ, ang ginawa ni Jesus Christ, mas lalo pa niyang ginawang compact or sinamarize niya into 2. Ano nga yung nasa tablet? Hindi yan iPad, ha? Nasa tablet na kasulat. Ano to? Tablet, it's dito nga galing ang word na tablet sa Bible. Kaya wag niyo sasabihin, ay hindi ako naniniwala, isa akong atheist, ako isa agnostic, o bakit kayo may tablet? Saan nanggaling ang word na tablet na yan? Sa Bible. Ang word na Pharaoh, saan galing? Sa Bible. So, ano yung tablet na nakasulat sa tablet? And this Exodus chapter 20. And God spoke all these words, saying, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. So, ibig sabihin, hindi na kayo bonded sa kasalanan or sa Egypt. Egypt symbolizes kasalanan. O, symbolism na naman, di ba? Although nangyari ito, pero isinisimbolize nito yung kasalanan, yung Egypt. Baka sabihin, ay, mga Egyptian bagay. Hindi. Yun lang yung term na ginamit noon para maintindihan ng mga tao noon at hanggang ngayon. Pero maraming hindi pa nakakaintindi. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. Walang ibang Diyos. Yung religious leader ninyo, hindi. Wala yan. Asa ni religious leader ninyo? Namatay na, di ba? Pero kino-commemorate ninyo yung kanyang buhay. Ha? Bakit? Kasi siya nagtatag. Kaya meron kaming statue. So, sinasamba niyo siya. So, hindi si Almighty Father palang sinasamba ninyo. You shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them, nor serve them. Hindi ka yuyuko. Oh, boy, naku, merong isang statue dito, dapat yumuko tayo. Hindi ka yuyuko. Pag yumuko ka, lagot ka kay Almighty ba? Ay, yumuko ka. Oh.
Ba't niyuyukuran mo yan? Nagja-genuflect ka, lumuluhod ka, you knelt down before the stone, the image, the idol, o sinasamba mo, hindi mo yung binibigyan lang namin yan ng importance. O importance, bine-venerate mo, sinasamba mo, binibigyan mo importance eh. Iniiba lang ninyo yung word, ginagandahan lang ninyo. Pero yun din yan. Hindi, nakita namin sa pader eh. Courting ano eh. Pinag-appear sa pader. Courting babae. Umulan, nag-appear sa pader. Tapos ano nang ginagawa? Nagdadasal na kayo, no? Tapos nagpipili kayo ng kandila. Ang kalokohan yan. You shall not bow down to them, nor serve them. Pinaglilingkuran ninyo. Bakit? Di ba nagbibigay kayo ng flowers? Nagbibigay kayo ng pagkain? Hindi, bibigyan natin ng pagkain to. O kahit na yung mga ninuno ninyo, yung mga ano ninyo, ancestors ninyo, namatay na, tapos bibigyan ninyo ng pagkain. O sino kumain yung langgam? Kahit langgam yata, hindi kakainin yun. Bakit? Doon ka kakain sa sementeryo. Hindi, nandun kami sa bahay. Sino kakain nun? Nakatiwangwang lang ipisin. Anong sabi ni Almighty Father? You shall not bow down to them, nor serve them. For I am the Lord God, the Lord your God. I am my jealous God, visiting the iniquity, or punishing the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me. Maraming mga tao, alam ni Almighty Father. May nagagalit sa Kanya, may galit sa Kanya, alam ni Almighty Father. Hindi ko maintindihan ng tao. Napakabait ni Almighty Father, pero may nagagalit sa Kanya. Because those people, they're wicked. Verse 6, but showing mercy to thousands, to those who love me, and keep my commandments. Nagbibigay ng awa, nagpapakita ng awa si Almighty Father sa mga tao na mahal siya at sinusunod ng kanyang commandments. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Yung pangalan ni Almighty Father, isinasama sa kalokohan. Ginagamit ang pangalan ni Almighty Father sa panghihingi ng pera. That's taking the name of the Lord your God in vain. Ina-associate ninyo, hindi, kay Almighty Father to. Pero sinasakop ninyo yung pera. Hindi nyo binibigay sa mga tao. Mas gusto niyo Almighty Father, ibigay nyo sa mga tao, i-share nyo. Verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work. You, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. For in the 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, and rested the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Anong ginawa ng ibang tao? Iniba ang araw ng Sabbath day, ginawang Sunday, to worship the sun god Ra, na konektado sa Egypt. Pero kahit na ibahin ninyo ang araw, ang Sabbath day, ginawa niyong Sunday. Hindi itong ibig sabihin ni Almighty Father. 6 days, meron tayong 6 days sa buhay natin. Dito sa mundo, magtrabaho tayo. Ang pagtrabaho kay Almighty Father, hindi kung ano yung occupation mo, kundi yung mga ipinag-uutos niya, sundin natin, yun ang trabaho natin. Para sa ika-7th day ng buhay natin, makakabalik tayo sa Father natin, rest day natin. Keep it holy. Magiging holy tayo sa 7th day.
kay Almighty Father. Kasi doon sa 6 days, ginagawa natin yung tama. Sa buhay natin, sinusunod natin siya. That's the work. Hindi naiintindihan ng tao. Verse 12. Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God has given you. Whatever sin your father or your mother did, respect them. Respect them as people. Dahil lahat tayo makasalanan. Kasi yung iba, nagiging rebelde sa mga magulang nila. And then, time will come, yung mga anak naman nilang rebelde sa kanila. So, umiikot lang yung generation. Puro wickedness. Kung yung father and mother mo na nagluwal sa'yo or nagbigay ng buhay sa'yo, hindi mo nirespeto, paano pa kaya si Almighty Father na hindi mo nakikita? Yun ang ibig sabihin ni Almighty Father. Hindi mo man tunay na tatay o nanay or basta lang tao, no? Irespeto mo ang tao. Matanda man sa'yo o bata, huwag kang mananakit. Dahil kung yung tao nakikita mo, sinasaktan mo, paano pa si Almighty Father? So, hindi mo rin nirerespeto. Yun ibig sabihin nun. Verse 13, you shall not murder, you shall not commit adultery. Ano yung murder? Yung murder na yan, nagsalita ka lang ng chismis, murder na yan. Adultery. Palipat-lipat yan ng asawa. Nakaisang divorce ka na, nakadalawang divorce ka na, naglilima ka pa, pumipito ka pa. Hindi ka na natapos. Hindi ka nakakapagod. Kapagod yun. Hindi napapagod. Na kayo manahimik. Manahimik kayo. Paglingkuran si Almighty Father. Na nakit kayo ng kapwa-tao ninyo, sinasaktan ninyo, pamilya ninyo, o yung anak ninyo, o yung ibang tao. Kung ayaw ninyo, di mag-file ka ng divorce. Tapos manahimik ka na. You shall not steal. Ano yung pagnanakaw? Yung pagnanakaw, hindi ito yung mga physical, no? Kundi ninanakawan mo ng ideas. Kunyari, ikaw yung nakaisip. Kunyari, ikaw yung binigyan. Tapos, ikaw nagsulat. Yun, that's stealing as well. Or greedy ka. Hindi dapat sa'yo, pero sa batas ng tao, legal. Pero kay Almighty Father, hindi legal. Imagine, bayad ka ng bayad ng transaction fee. That's stealing. Wala lang ang pera yung tao, tapos may transaction fee. 5 pesos. Nakailang 5 pesos ka, umaabot yun. Ang laki ng kinikita. Ng bangko, ng mga scammers. Ang bilis naman dakaw ngayon. Digital ang pagnanakaw. You shall not bear false witness against your neighbor. O kunyari, hindi, ano siya, ganito ang ginawa niya, pero hindi naman totoo. O kasinungalingan ng nagkalat ka ng kasinungalingan sa kapwa-tao mo. Itong verse na to, verse 17, isang command lang to. Ang ginawa ng isang religion or isang cult, kaya cult na matatawag yun, kasi they are into culture and tradition. Okay? Kaya cult yun. Culture and tradition. Mas gusto nila yung culture and tradition kumpara sa Bible. Kaya kahit nasabi mong organized religion sila, pero if they impose traditions and culture, that's a cult. Kahit mas din dami namin ni religion kami, di cult kayo. Hinati ito, no? Isang verse lang to hinati. Bakit nila hinati itong verse 17? Para hindi nila i-acknowledge itong you shall not make for yourself a carved image. Kasi yung religion na yun, meron sila mga carved image. Tinanggal nila tong you shall not make for yourself a carved image.
Tingnan mo, guilty sila. Alam nila ang kanilang ginagawa. Kaya ang tinanggal, guilty sila. Kasi kung hindi sila guilty, hindi natatanggalin to eh. You shall not make for yourself a carved image. But since they are guilty, tinanggal nila to sa 10 Commandments. Ang ipinalit, itong pinalit ha, ginawang dalawa. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is your neighbor's. Ginawang dalawa to. Samantalang iisa lang naman to. Ha? Covetousness ito. Ginawang dalawa yung covetousness. Yung isa, thou shall not covet your neighbor's wife. Tapos, yung pang 10, thou shall not covet your neighbor's goods. Bakit nyo pa pinaghiwalay? Puro covetousness yun. Pag-isahin nyo na lang. Kasi kaya nyo tinanggal. Kasi kaya ginawa yung dalawa yun para maging 10 pa rin. Dahil tinanggal ninyo itong you shall not make for yourself a carved image. Dahil kayo ay nagwasasamba sa mga carved image. Niluluhuran ninyo. Sineserve ninyo. So, ang tawag doon? Cultural tradition. That's cult. So, itong tablet nito, nasa Ark of the Covenant ito. Yun ang nasa sa loob ng Ark of the Covenant. Yung law na yun ang fulfillment. Si Jesus Christ yun. Word became flesh. Naintindihan na ninyo. Nakikita ninyo yung nasa Bible. Ang galing ni Almighty Father. Di ba kayo na-amaze? I'm so amazed at my Father's wisdom and knowledge. Because He created this world. Mundo nga nagawa niya eh. Ito pang mga bagay na ito pa kaya. That came to pass when balik na tayo ng 2 Chronicles chapter 5. And it came to pass when the priests came out of the most holy place. For all the priests who were present had sanctified themselves without keeping to their divisions. No? Consecrated sila. Paano ba ang consecration? Nakalasulat na to sa book of Leviticus. Ito ko sa mga priests and high priests and Levites kung paano nililinisin ang kanilang sarili. No? Yun ang utos ni Almighty Father. Kaya pag sinasabing they sanctify themselves, punta tayo sa book of Leviticus. Andon nakalagay doon how they sanctify themselves. But of course, it's the commands of the Almighty Father. Today, verse 12 of 2 Chronicles chapter 5. And the Levites, who were the singers, all those of Asaph, and Heman, and Jeduthun, with their sons and their brethren, stood at the east end of the altar, clothed in white linen, having cymbals, stringed instruments, and harps, and with them 120 priests, sounding the trumpets. 120 priests. Lahat sila, yung mga singers, yung mga Levites, clothed in white linen. May hawak ng cymbals, instruments, and harps. Ngayon sa book of Revelation, clothed in linen din ang mga saints. Clothed in a white garment. Revelation chapter 14 verse 3. And they sang as it were a new song before the throne, before the four living creatures and the elders, and no one could learn that song except the 144,000 who were redeemed from the earth. So ito yung 144,000 na mga 12,000 tribes from 10,000 people from the tribes of Judah, 12,000 tribes mga lalaki to from the tribes of Benjamin, no? Kaya umabot sila ng 144,000. Hindi pa tayo kasama rito kasi ito ay mga
promise to ni Almighty Father sa mga Israelites. Meron. At itong mga 144,000 ito, hindi sila sabay-sabay ipinanganak dito sa mundo. Itong 144,000 na to, na mga lalaki, na from the tribe of, na sons of Israel. Iba-iba sila ng timeline kung kailan sila ipinanganak sa mundo. Kasi kay Almighty Father, kung ano man ang edad natin ngayon, ang tingin ni Almighty Father, iisa lang tayo ng age. Kasi sabay-sabay niya tayong ginawa when He created us. Kaya nga, at the last days, yung sabay-sabay natin makukuha ang ating reward. For now, si Abraham, Isaac, Jacob, even si Daniel, even the 12 apostles, lahat ng mga natiwala kay Almighty Father, they are resting in heaven with our Father. They are waiting for us. Waiting for all the followers of Jesus Christ. Kasi sabay-sabay ibabigay ang ating inheritance. Sabay-sabay ang graduation. So ito, no? Makikita dito, naka-white linen sila, kumakanta sila, offering praises of praises and singing songs to the Almighty Father. Kasi ito ang gagawin natin sa heaven. Kaya dito pa lang, gawin na natin. Verse 13 of 2 Chronicles chapter 5. Indeed, it came to pass when the trumpeters and singers were as one to make one sound to be heard in praising and thanking the Lord. Tingnan mo, isa sila ng hangarin. Kaisa ni Almighty Father, si Jesus Christ. Kaisa ni Jesus Christ, tayo. Ngayon, tayo ngayon, we act as one. Okay? Hindi tayo oneness. Iba yon. Iba yung oneness. Kasi yung oneness, ang iniisip nila, si Almighty Father, siya rin si Jesus Christ, siya rin ang Holy Spirit. Yun ang concept ng oneness. Hindi tayo oneness. Ha? Kundi, we will act as one. Yung hearts natin, isa, it's for the truth, it's for the Almighty Father. Yung, kung kaya nga si Jesus Christ ang pattern natin, kasi siya lang ang kaisa ni Almighty Father. Si Jesus Christ ang pattern natin para maging kaisa din tayo ni Almighty Father. Kaya nga ito, indeed it came to pass when the singers and when the trumpeters and singers were as one, no? Iisa ng goal. To make one sound, to be heard in praising and thanking the Lord. Tayo, we act as one to do good deeds, to worship our Father, to obey Jesus Christ. Dapat iisa tayo. Ngayon, kung naiiba ka, gusto mong gumawa ng kasalanan, hindi ka kaisa ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. Kung gusto mong mag-worship ng mga kahoy, simento, bakal, ginto, pilak, hindi ka kaisa ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. When the trumpeters and singers were as one, to make one sound, to be heard in praising and thanking the Lord, and when they lifted up their voice, the trumpets and cymbals and instruments of music, and praised the Lord, saying, for He is good, for His mercy endures forever, that the house of the Lord was filled with clouds. So yung holiness of the Almighty Father filled the temple. Because they worship the Almighty Father in spirit and in truth, and their hearts were clean. Tsaka nakalagay ito, for He is good. Hindi nakalagay na for He is better. Hindi nakalagay na He is best. Kasi pag sinasabi mong better or best, kino-compare ka pa na iba. Kundi, pag pinag-uusapan si Almighty Father, God is good.
Ibig sabihin, hindi na siya walang comparison sa iba. Naintindihan natin? Naintindihan ko. Hindi may compare sa Almighty Father. Kaya nga, good. Good, period. Wala nang, hindi may compare sa iba. For His mercy endures forever. Kasi nag-iisa lang si Almighty Father. For His mercy endures forever, that the house of the Lord was filled with a cloud. So that the priest could not continue ministering. Hindi makapag-continue yung mga priests. Kasi ma-cloudy yung lugar. Because of the cloud, for the glory of the Lord filled the house of God. Yung holiness of the Almighty Father filled the temple. So dito tayo sa 2 Chronicles chapter 6. When Solomon spoke, and the Lord said He would dwell in the dark cloud. Bababasa rin ito sa 1 Kings chapter 8. So hinati sa 2 chapters, no? 1 Chronicles chapter 5, 1 Chronicles chapter 6, pero sa Kings, 1 Kings chapter 8, both, no? Yung 2 chapters na-compile sa isang chapter lang. Pero sa Chronicles, hati. Then Solomon spoke, the Lord said He would dwell in the dark cloud. Bakit dark cloud magdadwell si Almighty Father? Baka sabihin niyo, ba't nakakatakot? Dark cloud. Kaya dark cloud? Pag maliwanag, mabubulag ang mga tao, mamamatay ang mga tao. Kaya nagtatago si Almighty Father. Inaano niya, kung baga sa lights, dinidim niya ng konti. Kasi pag sobrang bright, mamamatay ang mga tao. So si Almighty Father na ang nag-a-adjust. Napakabait yung Almighty Father. Siya na nag-a-adjust. Lagi nag-a-adjust si Almighty Father. Lalagyan tayong pinapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya dito siya na nag-adjust. The Lord said He would dwell in the dark cloud. So, kung masyadong maliwanag, hindi pwede sa mga tao. Mabubulag sila, mamamatay sila sa holiness ni Almighty Father. Kaya sa dark cloud, nagtigil si Almighty Father para yung mga tao makakaya nila. Yun ang ibig sabihin. Verse 2, I have surely built you an exalted house and a place for you to dwell in forever. Then the king turned around and blessed the whole assembly of Israel while all the assembly of Israel was standing. And he said, Blessed be the Lord God of Israel, who has fulfilled with his hands what he spoke with his mouth to my father David. So ito ay pagpapasalamat ni Solomon kay Almighty Father. Dahil nga si Almighty Father, hindi siya tumitiras or hindi siya nakatira sa isang temple, pero nasa heart ni David to build a temple for the Almighty Father kasi nga nakadwell si Almighty Father sa dark clouds. Dahil pag yung dark cloud, pag hindi dark yung cloud, maliwanag, mamamatay ang mga tao kasi pure and holy and righteous and just si Almighty Father. So si Solomon, kinausap niya yung mga tao. When the king turned around and blessed the whole assembly of Israel, while all the assembly of Israel was standing, and he said, Blessed be the Lord God of Israel, who has fulfilled with his hands what he spoke with his mouth to my father David, saying, Since the day that I brought my people out of the land of Egypt, I have chosen no city from any tribe of Israel in which to build a house, that my name might be there. Nor did I choose any man to be a ruler over my people Israel. Wala akong pinili, sabi ni Almighty Father. Hindi ako pumili ng isang lugar para doon ako mag-stay. Hindi ako pumili ng isang tao para maging ruler
ng aking mga tao. Dahil si Almighty Father, siya ang nagro-rule dahil pag ang ruler ay righteous, yung mga tao susunod sa righteousness. Ngayon, kung ang ruler ay wicked, corrupt, gaya ng society natin, corrupt din ang mga tao. Kaya si Almighty Father, gusto niyang siyang mag-rule sa mga tao para maging maayos ang mga tao, makabalik sa Kanya. But since wicked ang mga tao, stubborn, hinayaan niyang magkaroon ng king. At hindi siya tumitira sa isang temple. Pero dahil nasa heart ni David, at mahal ni Almighty Father si David. Yet I have chosen Jerusalem that my name be there. Sabi ni Almighty Father. And I have chosen David to be over my people, Israel. Napili niya si David. Out of all the people, si David, mahal na mahal Almighty Father. Dahil mahal din ni David si Almighty Father. Although David did many blunders as well, but he asked God for forgiveness. He humbled himself to the Almighty Father. Hindi nag-worship si David ng mga foreign gods or false gods, or hindi siya naggawa ng statue. Unlike si Saul, di ba gumawa siya ng sarili niyang monumento? Si David hindi. He always sought the Almighty Father's as well. Kaya nga napili niya si David to be over my people, Israel. At saka kung matatandaan natin, si David, he was just a kid when he fought against Goliath. Napaka-strong ng faith ni David. At ang dala-dala lang niya, hindi sword, hindi bow and arrow. Ano ang dala-dala niya? Isang bato lang at isang slingshot. Smooth stone lang na galing sa brook na pinili niya. Tapos, kinalaban niya giant. Dahil alam niya nakasakasama niya si Almighty Father. Tayo ganun din. Napakahirap, di ba? Dami natin problema sa buhay. Mga giant ang kalaban natin. Pero haharapin natin yon dahil alam natin. Nakasakasama natin yung tatay natin. At hindi niya tayo iiwan. We must only seek His will and obey Him. And Jesus and our Father said to listen to Jesus Christ, and so we will. Because Jesus Christ gave His life for us, the only begotten Son. Thank you, and God loves us all so much.